Isa na naman pong abot kayang Pinoy dessert ang aking pong ibibida. Hindi po ito ube halaya or kasaba. For sure alam nyo na, kamote po ito. Kaya samahan nyo po ako, mag-umpisa na po tayo. Gumamit po ako dito ng 1 kilong kamote na galing pa po sa malayong lugar. Salamat po sa nagbigay. Pakukuluan ko lamang po ito hanggang sa lumambot. At pagkatapos, i-drain po natin yung excess water at imamash po natin ito gamit ang tinidor. Kung meron po kayong pang-mash ay mas maganda po. At pag ganito na po ay isa-set aside po muna natin. Sa isang kawali po ay lulutuin naman natin ang condensed milk. Hintayin lamang po natin itong kumulo at pagkatapos po ay maglalagay na po tayo ng 1/8 ng butter. Ayan po yung 1/8 po yung sa isang buo po ng butter ha, yung pong 1/4 kalahatiin nyo po. Yun po yun at pagkatapos ay maglalagay na po tayo ng coconut milk. Then simmer po natin ito hanggang sa lumapot. Bali, naglagay din po ako dito ng food color para naman po may kulay. Ito po is optional lang. Siya nga po pala, bago nyo po lagyan ng food color, ay maghiwalay na po kayo para sa pang toppings. Kasi ako po ay nakalimot. Ayan, pag umukulo na po at medyo malapot na, ilalagay na po natin yung ating minash na kamote. Kung mapapansin nyo po ay medyo malabnaw po ito sa una. Okay lang po yan kasi yan po ay lulutuin pa naman natin hanggang sa maging maligat po at kumuna. Bali, nakulangan pa nga po ako sa kulay kaya nag-add pa po ako ng food color. Ayan, paano nyo po malalaman kung luto na ay pag hindi na po bumabagsak katulad po na ito o medyo dikit na po siya, mahirap na po. At pag okay na po yan ay isasalin na natin sa ating mga molder o sa container kung saan nyo po gustong ilagay. Ayan, then patasin lang po natin ng ayos para po maging maganda. At pagkatapos, ilalagay na po natin yung condensed milk. Condensed milk po yung nilagay ko ha, kasi nakalimutan ko po kaninang mag-separate. Kaya yan na lang po yung nilagay ko. Buti meron po akong extra. At para naman po mas masarap at mas espesyal, maglalagay po tayo ng maraming grated cheese. Ayan, para po mabalanse yung lasa. At i-chill ko lang po ito ng 2 hours at pwede na po itong iserve. Napakasarap po nito at tamang talama lang po yung tamis. Nabalansi po ng cheese kaya hindi po siya nakakaumay. Kaya kung naghahanap po kayo ng abot kayang dessert, ngayon pong magpapasko, pwede nyo po itong gawin. Sana nagustuhan nyo po ito. Salamat sa panonood.